Magandang gabi po sa ating lahat, siyempre sa ating mga kalalawigan. At alam ko po na medyo ilang linggo na rin ang tayo ay umerit. Ano po. So this is the first time po na gagawin natin ito bilang isang pinuno. Ano po, ako po ay handang tumanggap ng katanungan. Ano po. Kaya itong programa na to ay tinawag po natin Ask Me Anything, ano po, o AMA. Ano po. And salamat po sa lahat ng susubaybay. Ano po. Pwede po kayong magtanong ng kahit ano. Ano po. Wala naman po tayong sikreto, kaya handa natin sagutin po ang lahat ng mga katanungan. Basta hindi po tayo lalabag sa kahit anumang regulasyon o batas. Ano po. So, unang katanungan po. Magandang gabi po, Gob. Ito po ang unang katanungan mula kay Jocelyn Nolasco. Magandang gabi, Gob. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong matanong ka namin ng kahit ano. Curious lang po talaga ako, Gob, kung gaano ka katangkad. Hehe. Ano pong height nyo, Gob? Huling sukat ko, height ko sa height ko, 5'10", 5'10" more or less. Ano po, parang 5'10 and a half. So, sabi ko nga, wala naman po sa height yan, kahit anong size mo, anong tangkad ninyo, ano po, nasa performance naman po yan. Ano po. So, Gob, eto po, bagay na bagay yung pangalawang katanungan mula kay Sky de Guzman. Sana pwede ang dalawang tanong, Gob. Ano pong position nyo sa basketball at sinong inaakala nyong kahawig nyong artista o kaya celebrity kahit na alam namin na kayo ang totoong probinsyano? Position ko sa basketball, referee yata eh. Pero player po ako ng basketball mula elementary hanggang college. Ano po. So, multiple position eh. Kahit nagsisenter ako dati, pag minsan power forward, o kaya pag minsan nagbo-ball handler tayo. Ano po. So, yun. Artista, kamukhang kahawig na artista. Parang mahirap yata sagutin yan. Marami naman siguro yung mukha natin kay Dagul. O kaya, siguro, sino kaya? Siguro pagka sa local, ano po, may nagsasabi, medyo hawig daw tayo kay Mark Rehas eh. Ay, Heras eh. Heras. At saka sino pa ba? Si ano daw, medyo kawig natin. Si Agamulak. Nung matanda na. Mga anong edad, Gob? Gob, ito po yung pangatlong katanungan mula po sa inyong top fan, si Miss Jacqueline Katipon. Kuya, saan ang date nyo ni April at Ellie sa Valentine's Day? Thank you, Ate Aki. Valentine's Day. Parang hindi ako nakapag-set ng date naming pamilya eh. Kasi alam niyo po, since February 2, ay dire-diretso po, dagsa po ang tao dito po sa aming bahay. So halos po araw-araw kami ay may bisita until ng Valentine's Day. Dire-diretso po yung bisita. Kaya ang naging date na lang po namin dito sa bahay. Nagsuserve po yung aking misis doon sa aking mga bisita. Saka yung aking anak naman po ay palaro-laro lang. And in fact, nung I think February 14, nung Valentine's Day, meron pa tayong respondihan po na isang emergency, kung saan meron pong dumating sa ating mensahe na humingi ng tulong at agad po natin nirespondihan kung tatandaan nyo, may pinost po tayo dito sa Facebook page natin na tinulungan natin na yung nalaglag na isang SUV sa dumiretso sa Palayan. Nagpapasalamat din po tayo doon sa PNP sapagkat yung aking maliit na Willys, hindi po kinaya
na hilahin na mag-isa. So, humingi tayo ng tulong sa kapulisan ng Maria Aurora. Kaya po, salamat sa responde. Ano po, especially kay Sir Dulay, ano po, yung magaling sa 4x4. Ano po. Thank you po, thank you. Ito naman po ang susunod na katanungan mula kay Konsehal Mark Heneta. Magandang gabi, Gob. Una po sa lahat, pakibati po muna ako sa February 18 sa live. Itanong ko lang po, kung ano po ba ang sekreto ninyo? Bakit ang pogi-pogi nyo? Salamat po sa kasagutan. Alam mo, Konsehal Mark, ano, dahil birthday mo ngayon, mas pogi ka sa akin. At hindi ko alam, ikaw pa lang yata yung pang-apat na taong bumanggit na ako ay pogi. Ano. Yung nanay ko, yung aking asawa, yung aking anak, ano, saka ikaw. So, tanongin, anong sikreto ko? Palagay ko, wala eh. Always smile na lang. Ano po? Always smile, always be happy. Kahit stressful ang situation, don't get stressed. Ano po? At peace of mind, yan po ang ano, yung maging peaceful ang kalooban mo, yan ang pinakang nagpapapogi sa lahat ng tao at nagpapaganda. Sunod naman pong katanungan ay kay Mia Roque. Magandang gabi, Gob. Thank you po, Gob, sa chance na matanong namin kayo ng direkta. Ito po ang tanong ko. Ano po ang masasabi nyo sa mga casual employees ng Capitol at Subcapitol na tinanggal ng acting namumuno ngayon? Paano po ang pamilya ng mga ito? Well, siguro, in a very short respond to your message, Ma'am, I really feel sorry for them, ano po. Siyempre, I appointed them for the period of 1 year, ano po. And I have no idea kung totoong tinanggal na sila ngayon. Pero if they were indeed removed or terminated, despite the fact their appointment is supposed to be 1 year, ano po, I really feel sorry and sorry po. And kaya nyo naman, pagbalik po natin, so hindi na 90 days, parang 70 days more or less na lang po tayo. So pagbalik naman po natin, we will make sure that whatever misfortune happened to them ay ma-resolve naman po natin. Next po ay sa ating top fan na si Ma'am Brenda Lynn Tonyo. Gob Christian, Manuson Noveras. Tanong ko po, bakit ang kalma nyo lang sa gitna ng pinagdadaanan nyo ngayon? We love you po. Mahirap naman umiyak. Mahirap maglulupasay. Ano, so, any challenges po, challenges sa buhay natin, in all aspects, whether it's political, in your private life, or in your business life, or your professional life, when you face challenges, ano po, when you face hurdles, ano po, the best thing that you can do to overcome those challenges and hurdles is to be peaceful, ano, be calm, ano po. Because in calmness, you will find, in serenity, you will find the best answer to all the challenges. So, yun lang ang aking pananaw po sa akin. Buhay kapag ako ay merong hinaharap na pagsubok. Sunod naman pong katanungan ay galing kay Ma'am Mekit Yumi Tyron. Gob, magandang gabi po. Tanong lang po namin kung kailan po namin kaya makukuha ang sahod namin sa ATM po na trinabaho namin. Taga-Umiray Dingalan po kami, Gob. Noon po pa po kasing November yon. Salamat po. Okay, so if until now hindi niyo pa po na-receive yung inyong sahod, ano po ay siguro paparating po natin sa kinauukulan
upang malaman po natin kung ano po yung dahilan kung bakit hindi pa rin naibigay. Alam niyo po, lagi ko nga katwiran yang sa ATM o yung katumbas po yan ng tupad sa DOLE. Ano po, kung napapansin nyo, hindi rin ako yung personal na namimili dyan. Kahit isa dun sa mga beneficiaries ng ATM, ay hindi po ako namimili sapagkat ang katwiran ko nga po, hindi ko naman po pera yan. Ano po. So, lahat po ng pondo, mapa ATM man po yan, o mapa DOLE tupad, yan po ay pera po ng gobyerno. So, sa ATM, hindi nyo po utang na loob sa mga nakaupo sa Kapitolyo kapag kayo po ay naging benepisyaryo sapagkat yan po ay nakalaan para sa inyo. At ang pondo po yan ay galing po sa kaban ng bayan. At pag sinabi po natin na kaban ng bayan, yan po ay pera din po ng mamamayan. At hindi po yan pera ng kahit na sinong politiko. So, sana ay kapag kayo ay nagtrabaho sa ATM, sana po ay naibibigay agad ng mabilis ang compensation po ninyo. So, siguro paparating na lang po natin sa kinaukulan kung bakit nagtagal po ang inyong sahod. Sunod naman po ay galing kay Sir Domingo Renon. Apay gob nga puro langanan nga panggigipit ta aramiden da kanyayo. Sir Renon, ang ko mo kung no kasat mo ko nga sumbatan at damag mo, pero gamin hantayo met amo niya ti panunot da, pero sabi ko nga, baala na po ang Panginoon at hindi naman po ang Panginoon sa nadidepensa po sa atin. Next po ay galing kay Ma'am Solano Solidad. Tanong ko lang po, Gob, bakit po hanggang ngayon wala po yung medical assistant po na mga kagaya kong may sakit na colon cancer? Salamat po sa sagot. Magandang gabi po. Okay po, ma'am. Una, pasensya po kung may ganyang pangyayari na hindi niyo po nakuha yung inyong medical assistant. Pero rest assured naman po na etong inyong sitwasyon ay nakarating na po, naiparating na po natin sa kinauukulan. Ano po, so hintayin po natin ang kasagutan po nila. Tayo po ay nagtanong kung bakit medyo na late o hindi kayo nakatanggap ng hinihiling ninyo. Pero actually po, ang inyong pong lingkod, isa po sa aking iniisip pagbalik ko po sa Kapitolyo, ano po ay magkaroon po ng special fund para po doon sa may mga sakit na malulubha gaya po ng cancer. In fact, nalulungkot po ako doon sa isa isa nating kababayan na 9 years old lang po, kamakailan ay siya po ay namayapa at sumama na sa ating Panginoon. Nagkaroon po siya ng sakit na leukemia, ano po. At yan po si Axel, ano po, na tinuring ko na rin po parang anak po, sapagkat nung tayo pa lamang po ay Vice Governor, mula sa sarili nating kakayanan at sa pondo po ng gobyerno, ay tinutulungan na po natin. Ano po. So kaya naging inspirasyon ko po siya, na isa po sa inspirasyon ko para pagbalik ko, ay magagawa po tayo ng special program para po sa taong may maluluban sakit, lalong-lalo na po yung may cancer. Next po ay kay Sir Wilson Dukha. Nais ko lang po malaman kung sa sahod pa po ba ang lahat ng empleyado ng Subcapitol dito sa Kasiguran, dahil hanggang ngayon po ay wala pang dumarating na memo na kami ay tanggal na. Salamat po. Sir Wilson, yan din po ang tanong ko eh. So, tanong natin parehas yan na hindi ko po masasagot. Ano po. Sapagkat yan ay prerogatibo po ng namumuno na dapat talaga ay obligasyon ng namumuno na pasweldohin po yung mga kawani o manggagawa ng kahit anong ahensya, mapalokal na, mapanasyonal na ibigay po yung kanilang kabayaran sa kanila pong ibinigay na pagsiservisyo.
Mula naman po sa isang top fan, Rosana Poblete Ordenes. Tanong ko lang po, Gob, ano po kaya ang magiging lagay ng inyong mga scholar? Mag-reapply daw po kasi mga scholar ng province. Napakalaking tulong po sa mga estudyante ng Dingalan. Patuloy po namin kayong ipinagdarasal. Magiging maayos po ang lahat. Alam po ni Lord na ang gumagawa ng totoo at mabuti. At patuloy po nyo kayong iingatan. God bless you always, Gob Christian. Thank you po. So, hindi ko pa ho alam kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga scholars po na nabigyan na po ng form at na-assess na at nag-qualified na dapat ay sila itatanggap. So, yun nga po yung isa doon sa ating agam-agam na sana sa yung mga ganitong programa po ay hindi po naapektuhan ng isang sitwasyon gaya ng sitwasyon po natin ngayon sapagkat yan naman po ay para sa mga estudyante. Sabi ko nga po, kahit nga sa mga payouts ng kahit anong payouts, mapa ATM man, mapa scholar, kung napapansin nyo po, kahit sa mga senior citizen, hindi po ako uma-attend. Hindi po dahil sa ayaw ko, nagkakataon din lang bang po na may trabaho. Pero talaga naman pong isa sa aking panuntunan na yan po ay isang programa na dapat po ay hindi pinopolitika kaya hindi po ako na-attend sa mga pagbibigay. Ito po sapagkat ayoko po na maging isang mukhang politika ang programa ng Kapitolyo. So, sana po ipagdalangin natin yung ating pong yung mga na-assess na at nag-qualify naman po ng mga scholar, sana ay sila pa rin ay magpatuloy na mabigyan ng benepisyo. Gob, ito pong isang tanong ay ang pinakatanong ng lahat dito sa ating probinsya. Mula po kay Sir Polese Buwak Ali. Mahal naming gobernador, bakit po pilit na ibinabalik ang nakaraang ikinaso sa inyo na sa pagkakaalam po namin ay dismiss na ito dahil sa walang sapat na batayan? Huwag po kayong mag-alala, patuloy po namin kayong sinusuportahan dahil sa inyo po namin nakita ang tunay at tapat na paglilingkod para sa taong bayan. God bless you, Gob. Okay, salamat po sa katanungan. Bagamat nais po natin sumagot tungkol sa bagay na yan, kaso meron po kasi tinatawag na sa isang legal parlance, kumbaga sa salita ng mga abogado, na meron pong principle of sub judice, yung kung kilala sa sub judice rule, na pinagbabawal po na mag-comment ang isang abogado sa isang bagay na kasalukuyan pong hinihiring o iniimbestigahan. So, pasensya na po kayo. So, bandang huli, lalabas naman po ang katotohanan. Yan, katotohanan naman po ay gusto natin sapagkat tayo po ay nasa panig ng tama at tayo po ay naninindigan na tayo ay magwawagi sa anumang laban. Ang next pong katanungan ay galing kay Aurora Bayan ko. Kayo po talaga ang ehemplo ng isang maprinsipyong pamamahala dito sa Aurora. Kaya proud kami sa iyo, aming gobernador. Kayo po ang gusto kong tanungin. Sino po ang inyong inspirasyon at idolo sa paglilingkod? Marami. Kung inspirasyon natin, siyempre, lumaki po ako kasi sa ang pamilya namin, hindi naman po naging sa inyong kaalaman, na aking lolo ay dati rin po namuno sa ating lalawigan. Ang aking uncle na dating bukal at vice governor, Totoy Noveras. At gayon din po ang ating ama, ay naglingkod. Siguro naging tumatak na lamang ko na-imbue na lamang po yung paraan ng paglilingkod sa akin bilang kinalakihan na. Pero kung pagdating po sa inspirasyon, napakarami ko pong naging inspirasyon.
Unang-una, siyempre po, yung ating mga kaibigan, mga kababayan, mula nung tayo ay bata, mga guro, ano po, at mga kasamahan din pong naglilingkod sa ating lalawigan. Marami po tayo naging inspirasyon. Pero kung sa ibang banda ko sasagutin, kung bakit po tayo naglilingkod ng tama, kung idadirect ako yung tanong, bakit tayo naglilingkod ng tama, sapagkat yun naman po talaga ang dapat gawin ng isang naglilingkod. Ano po, maglingkod tayo ng tama, maglingkod po tayo ng walang pinipili. Ano po, may mga nagtatanong nga sa akin, bakit kakampi mong, ay hindi mo kakamping barangay captain, yung mga ganun po. Bakit nakukuha pa rin sa iyo ng pondo? At may mga barangay captain na rin naman na kakampi natin na pag minsan nagtatanong o meron ding siguro some sort of konting pagseselos o tampo na bakit perehas lang yung ibibigay ko sa kakampi o hindi. Ano po. Totoo naman po niyan na dapat wala naman talagang kinakampihan. Ano po. Lalo na sa barangay, alam naman natin dapat ng partisan naman yan. Tsaka bilang isang lingkod bayan, ano po, bilang inyong gobernador, hindi naman po ako gobernador ng kakampi ko lang. Ako po ay gobernador din ng hindi ko kakampi. Hindi naman po ako gobernador lang ng bumoto sa akin. Ako'y gobernador din po ng hindi bumoto sa akin. At sabi ko nga, yung pera po ng Kapitolyo, yan po ay hindi ko personal na pera. Yan po ay pera ng mamamayan. At lahat naman po ng mamamayan, lahat ng barangay, lahat ng munisipyo, lahat po ng mamamayan dito sa lalawigan ng Aurora, yan po ay pera po ninyo. Kaya dapat po ibalik po yan sa inyo ng mahusay at nararapat. Pero siyempre, hindi naman po sobra-sobra ang pera ng Kapitolyo. Hindi naman tayo nag-uumapaw po ng pondo sa Kapitolyo. Kaya kung minsan po, nagkakaroon po talaga ng budgeting at kung saan man lamang po kakayanin ng ating budget, ay yun lamang po ay hanggang doon lamang ang maibibigay po natin. Kaya po, sabi ko nga, yung budget dapat maayos na hinahawakan at maayos pong itong i-distribute. Yung dapat pag-distribute po yan ay walang pinipili. So, baka meron po katanungan sa live, mula sa live na Gob, nais ko lang pong banggitin ang isang komento galing po kay Ma'am Christine Garfin. Hello po, Governor. Isa kang tunay na ama ng bayan. So, ayun po, nakakatuwa na ganun po ang kanilang nakikita sa inyo. Salamat po. So, tayo po ay nagpapasalamat po sa mga inyong katanungan. Again, good evening po and have a blessed night.